Ha? Jishue, kinatawan ko ang pinuno ng 3,000 matuwid na sekta. Dumarating ako para humiling para sa Qingyunsek. Pakiusap lumabas kayo para sa digmaan. Upang patay ng Devouring Skytoad. Upang iligtas ang mundo. Dumarating ako para humiling para sa 72 pinuno ng kuweba. Nakikiusap akong lumabas kayo para sa digmaan. Upang patayin ang Devouring Skytoad. Jishu, kinatawan ko ang pinuno ng 3,000 matuwid na sekta. Kung hindi kayo babalik, aalagaan namin ang inyong asawa at anak. Jishu. Panginoong She, pakiusap kumilos. Opo. Ha? Ito Hoy Zikiao, may sasabihin akong hindi mo paniniwalaan. May isang maliit na babae biglang lumabas sa lupa. Ginoong Shue. Sigurado ka bang anak mo yon? Hindi yun demonyo. Ay nako. Nasira ang selyo ng espiritual na kapangyarihan ni Tian. Hindi pa ba ito tapos? Ang ingay ng pagkakagawa nito. Hindi pa ba ito tapos? Oy, abala ako sa pag-aalaga ng bata. Abala ako sa anak ko. Muchen, ilang beses ko nang sinabi. Malapit nang mag-exam si Tian. Saan mo na naman dinala si Tian? Asawa, pabalik na ako ngayon. Tian, bilisan mong bumalik. Kailangan nating umuwi. Bumalik ka. Miss Weng, tinatawag ka ng iyong ama. Sinabi niyang sa krisis pang industriya. Tanging ang pamilyang Chu ang makapagliligtas sa atin. Sa gitna ng kaguluhan ng opinyon ng pamilya, napilitan akong mag-asawa at magkaanak. Hinihimok ka ng iyong ama na mag-asawa muli. Ano? Tian, tigil na sa paglalaro at bumalik ka agad. Oy! Nandito na ang munting prinsesa, ngunit hindi tama ang pagbalik niya. Tian, magtago ka muna. Tay, ililigtas ko ang mundo. Pwede bang di ko gawin ang homework ko? O pumasok sa cram school? Kailangan mo pa rin gawin ang homework mo. Kung hindi mo gagawin, magagalit ang asawa ko. Master, ito ang dragon ng pamilyang Maharlika ng Isi. Magbago ka na at umuwi. Nagbabago na naman si Master. Bilang prinsipe ng East Sea Dragon Clan, maaari ba akong maging disente? Munting Master, pakiusap para sa iyong ama. Tay, kahabagan mo si Bai. Sige na. Ano pa ang silbi ng pagpapakitang tao? Ayoko ng hiya. Anong mukha pa ang kailangan nyo? Balang araw, mababawi ko ang mga nawala sa akin. Tandaan mo, huwag na huwag ilantad ang anak ko. Maliban kung gusto mo ng gulo sa mundo. Oo. Tapusin na ang trabaho at umuwi. Bai, umuwi na tayo. Gumamit ng dragon sa tribulation period na sasakyan. Paano ko ito ipapaliwanag? Tapusin na ang trabaho. Tigil. Muchen. Ito ba ang tawag mo sa ehersisyo? Ilalabas ko ang bata para mamasyal. Pagkarinig ko sa tawag mo, bumalik agad ako. Mahal, namimiss kita. Muchen, okay lang sa akin na ordinaryo ka. Pero hindi mo pwedeng saktan ng anak ko, alam mo? Alam mo ba? Sa mundong ito, may dalawang bagay na pinakamahalaga, pera at paglinang. Si Tian ang magmamana ng kinabukasan ng pamilya. Gusto mo bang maging tulad mo siya? Isang inutil na mahina tulad mo? Isang inutil. Kami ni Tian ay tahimik lang. Tama? Oo. Maging tahimik. Muchen, binigo mo ako. Hindi ko inaasahan na tutulungan mo ako. Sana lang magawa mo ang responsibilidad ng isang tatay, imbes na mayabang. Asawa ko, siguradong responsable ako. Tingnan mo ang panganay natin. Gaano siya kalakas.
Nanay, tingnan niyo po gaano ako kalakas. Tiyan, huwag kang matuto sa tatay mo. Walang pera, walang paglinang at wala. Ipinanganak ka sa isang pambihirang pamilya. Kailangan mong magsikap ng higit sa ibang bata, kailangan mong magsikap. Mahalaga ang test ng lakas espiritual sa eskwela bukas. Alam mo ba? Huwag kang mag-alala sa test ni Mommy. Tamad na akong gawin yan. Muchen, tingnan mo ang pagtuturo mo. Ang bata ay bata pa pero mataas ang inaasahan. Asawa ko. Bitawan mo. Mahal, alam kong mali talaga ako. Gagawin ko. Siguradong tutulungan ko ang bata sa paglinang. Mali talaga ako. Tama na, palagi namang ganito. Lagi ka lang humihingi ng tawad. Miss Weng, dumating na ang inyong ama at hinihintay ka niya? Gumastos ako ng malaki para irehistro si Tian sa cram school. Ipapadala ko siya sa klase bukas, bilis na. Oh. Dapat ba talaga akong mag-asawang muli? Muchen, sana mas mapagkakatiwalaan ka. Oy! Tiyan, kapag nasa klase ka, huwag kang magyabang. Tipirin ang lakas mo. Huwag mong isipin na dahil anak kita, pwede mong apihin ang mga kaklase mo. Huwag mong isipin na espesyal ka. Kakausapin ko mamaya ang advisor ninyo. Kahit pasaway ay pwedeng mag-cram school. Ha? Paano kung tanungin ako ng guro tungkol sa'yo? Sabihin mong ordinaryong tao lang ang tatay mo. Walang espiritual na ugat o aura. Tingnan mo ang galing ng tiyan natin. Sige na, Alice. Oh, ang galing talaga. Hello. Sa kasaysayan ng tao, ilan beses nagdulot ng sakuna ang palakang tuntian? 6. Mali, 7 beses. Sa bawat pagkakataon, malaki ang nawala sa sangkatauhan. Nangahas kang sumagot. Matapang ka. Dapat tularan siya ng lahat. Noong nakaraan ay summoning technique ang tinuro. Ikaw ang magpakita sa klase. Okay lang kung hindi magtagumpay. Hoy. Wow, batang makukulay na python. Wow. Magsanay kang mabuti. Ang summoning skills mo ay magiging pamilyang royal ng Dragon Clan balang araw. Dapat niyong ingatan si Hansha. Guro, ahas lang yan, hindi. Pwedeng maging Royal Dragon Family. Kalokohan. Halatang hindi ka nakinig sa klase. Paano ka pinalaki ng magulang mo? Ganon din ang sabi ni Bae. Umupo ka. Ganon din ang sinabi ng tatay ko. Itim na salamangkero ba tatay mo? Sabi niya, ordinaryong tao lang siya. Ha ha ha. Kahit janitor ay may potensyal maging salamangkero. Ordinaryong tao ang tatay mo? Tumayo ka at ipakita sa lahat ang ordinaryong lahi ng tatay mo. Ha 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 ha. Bakit hindi mo kaya? Kung hindi mo masumon ngayon, tatawagan ko ang tatay mo para makita ng lahat ang ordinaryong tao. Tay. Anong nangyayari? Hahaha. Anong nangyayari? Hahaha. Waxing, nagbago na. Nandito ako. Sinumang humadlang. Ito, siya. Aha. Guro, nagtagumpay ako. Hindi. Pakibitaw mo ako. Ito. Ang punong guro. Ako ang Tatay ni Tian. Ikaw na lang nga. Sayang na walang ugat sa espiritu. Oo. Guro, hindi mo pwedeng sabihin yan sa tatay ko. Tingnan mo. Nagsisinungaling ka, sumasagot, kumukontra. Lumalaban ka sa guro. Alam kong asawa ka ni Weng. Isang full-time na tatay. Hindi ko alam. Paano ka naging full-time na tatay? Oo. Kung hindi dahil sa mukha ni Weng, papayag ba akong turuan siya? Isang bata na tulad ni Tian, hindi niya kailanman may papasa ang exam
dahil lang sa isang walang silbing tatay na tulad mo. Guro, huwag po kayong magalit. Uy, Patayin ang gurong ito. Gumawa ng gulo at tumakas sa kawalan. Ha? Jimo, may buong paggalang, swerte mo talaga na napangasawa mo ang pamilyang Weng. Guro, huwag mo pong sabihin iyan sa harap ng bata. Katotohanan yan. Ikaw pala ka, gustong kumain ng karne ng swan. Gayunpaman nakakuha mo talaga ang karne ng swan. Guro, sobra ka na. Paano mo masasabi na palaka ang asawa ko? Tungkol sa iyo ang sinasabi ko. Ikaw ay isang ganap na palaka sa kanal. Hayaan mo na. Sa tingin ko, hindi mo kayang magdesisyon. Ipapaalam ko kay Weng at ipasundo ang bata. Hindi po, Guro. Pakiusap, bigyan ng isa pang pagkakataon. Guro, nandito na po ako. Weng, ang anak mo'y tanga at mahilig gumawa ng gulo. Hindi ko na siya matuturuan. Iuwi mo na siya. Huwag po, Guro. Muchen, tanga ka na naman. Alam mo ba? Magkanong pera ang ginastos ni Weng para makapag-aral dito si Tian. Sa daan pa lang, tinawag ulit siya ng guro. Nagbabayad ng tutorial. Huwag kang mag-alala, asawa. Hindi na problema ang pera. May pera na ang asawa mo. Muchen, tumigil ka sa pagpapanggal. Tapos na si tatay. Nagalit na naman si nanay. Kailan natuto magsinungaling si Tian? Hindi siya nagsinungaling. Ikaw ba ang nagturo sa kanya? Muchen, pakiusap. Huwag mo akong pahirapan. Kung hindi dahil sa akin, nagpakasal ako para tumahimik ang media. Sa tingin mo gugustuhin ko to? Hoy, mahal. Pag-usapan natin si Tian. Hindi talaga nagsinungaling si Tian. Ang batang to iba sa ibang bata. Tumahimik ka. Ayaw kong marinig ang paliwanag mo. Nasa krisis ang pamilya natin. May problema si Weng. Ikaw, wala kang ginawa kundi tambay. Ni bata di mo maalagaan. Ikaw pa ang pampagulo kay Weng. Baboy ka ba? Weng, sa palagay ko, tama ang tatay mo. Asawa, may problema sa kumpanya mo. Bakit hindi mo sinabi? Asawa mo ako. Huwag kang mahiya. Magkano kailangan mo? Paipadala ko kay tita mamaya. Ang pinakamayaman sa Hansha, si Tia Yu. Isang tawag lang, makakapagpadala siya ng pera. Siya ang may pinakamalaking yaman. Wala yon. Mahal, mayaman na ako. Tiyan, patawad. Hindi ka na pwedeng sumama sa kanya. Sasaktan ka niya? Munting bata, magkakaroon ka ng bagong ama. Kailangan ko bang magsumikap at maging magaling para hindi umalis si tatay? Kumusta? Ginoong Chu, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo ngayon. Huwag mo akong pasalamatan. Hindi libre ang pamumuhunan ko sa pamilyang Weng. Pwede kitang pag-investan. Pero ginang Weng, tanggapin mo ito. Ginoong Chu, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba niya sinabi sa'yo? Ginang Weng, mahal kita. Basta't papayag kang pakasalan ako, pangako ko. Malalampasan ng pamilya mong Weng ito. Hoy, anak, pumayag ka na. Naisap matanawan nito, Papoy. Ginang Weng, kapag lumagpas ka sa baryong ito, wala nang ganito. Ginoong Chu, pasensya na, maraming salamat. Pero mahal na mahal ko ang anak ko kaya... Ano na ang ibig sabihin? Hindi kita kinaayawan. Magpakasal na may anak, pero nagpapanggap ka. Anak, ito na lang ang pagkakataon mo. Magmadali ka. Pag-isipang mabuti bago ka pumunta sa akin. Nauubos na ang oras natin. Ako si Chu Tianran, hindi nagkukulang sa babae o pera, pero ikaw kinukulang sa pera? Ginoong Chu. Wengling, ano pang rason para panghinayangan si Muchen? Si Ginong Chu ay galing sa kilalang angkan. Hindi siya nagbibiro. Pag nahuli tayo kahit isang araw, baka maagaw siya ng iba. Kung hindi, masisira ang pamilya natin. Tatay, may pag-asa pa tayo. Pagdating ng karawan ni Lolo, makikiusap tayo ng sponsorship. Paano mangyayari yon? Ang prinsipyo ng pamilya natin ay ang matibay ang siyang mananatili. Kapag hindi tayo umangat, tayo ay isasama sa ibang sangay ng pamilya. Kung mananalo si Tian Tian sa bukas na at magwagi ng unang pwesto at maging kandidato sa pagiging pinuno ng angkan. Ibig mo bang sabihin gawin si Tian Tian na susunod na kandidato? Ngayon, si Tian Tian ang kailangan kong italaga bilang kandidato sa mana ng pamilya. Kailangan kong galingan ngayon. Ayokong palitan ng tatay ko. Kinakabahan talaga ako, guys. Huwag makipagkompetensya sa anak ninyo. Huwag makipagkompetensya sa anak. Huwag burahin ang mundo. Maligayang ikaktama din na kaarawan, Master. Naway mabuhay ka kasintagal ng dagat silangan. Mas matagal pa sa mga bundok.
maligayang kaarawan, Lolo, sa tuhod. Sige. Hahaha. Naku, pinsan, ang kapal talaga ng mukha mo. Sir, ikaw lang ang huli sa selebrasyon ng kaarawan. Pangkarote na ba ang pamilya ninyo? At nagmamadali kayong tumakbo palayo? Kung bangkarote na kayo, mas madali para sa amin. Sigurado akong makakahanap ako ng trabaho bilang kasambahay. Mga talunan kayong lahat at nagmamayabang pa. Lolo, patawad po. Sige, dahil nandito ka na, sakto at nasa oras ka para sa kompetisyon ng kandidato. Magsimula na tayo. Bakit bigla akong nilalamig? May malakas na presensya. Tiyan, itong hangal na aso ba na pinapatakbo mo ay ang spirit beast? Opo. Hello, Lolo sa tuhod. Mabuti. Makapagtatawag ka ng spirit beast sa murang edad. Sige, Tiyan. Gamitin mo ang spirit beast para hampasin si Lolo. Hayaan mong makita ni Lolo kung anong grado nito, okay? Magaling pero si Lolo, hindi ko kaya. Nagdadalawang isip ka? Oy, bakit hindi ko pasabugin ang bundok na yon? Sabing pasasabugin mo ang bundok yun, Lan. Walang malay at walang hanggan ang batang ito. Pero dahil binigyan ka ng pagkakataon ni Lolo, basta hindi siya magpahiya, magkakaroon ka ng bagong pagtingin. Sabihin ko sa'yo, kahit first class na martial artist ay hindi kaya. Mas mabuting gamitin ng hayop mo. Mga daya mo kay Lolo, basta mapaurong mo si Lolo. Pagbibigyan ka niya. Umupo ka rito, ayos? Lolo, masigasig si Tian nitong nakaraan at mabilis ang pag-unlad sa pagsasanay. Tian, ipakita mo kay Lolo. Hayaan ang pangit na anak mong si Wengling na maging puno ng pamilya. Hindi dapat mangyari yan. Ano ang sinabi mo? Ang ibig sabihin ng kuya mo, ang pangit mong anak ay hindi karapat-dapat maging puno. Ano ang ibig punong sabihin? May tutol ang puno ng pamilya. Matalino at maganda si Tian. Hindi siya papahuli sa iba. Dahil binigay na ni Lolo ang pagsusulit, tumupad si Xiao Tian sa pagsusulit. Walang batas na nilabag. Lahat ay batay sa resulta ng pagsusuri. Ano ang hindi karapat-dapat? Ang dami mong sinabi. Ate, nahihiya akong ilantad ka. Masama ang pulso niya. Ngayon humihingi siya ng tulong sa pamilyang Chu. Kaya pala ipinipilit nila ang anak, nakakahiya ipinagbibili mo ang anak para sa karangalan. Palay, takot kang mapahiya. Isinabog ang pangit niyang anak sa entablado. Ano ba ang kasabihan? Ipagbili ang anak para sa karangalan. Kamukha ako si Papa, hindi ako pangit. Ano? Batang pangit. Mahal, ayos ka lang. Sinong nanakit sa akin? Si Muchen ba? Hindi kaya ni Muchen yon. Pero kung nakatayo siya, ibig sabihin, may pagmamahal pa siya sa pamilya. Magaling. Kahit aso'y dapat tingnan bago saktan ng amo. Lakas ng loob mong manakot dito. Malay mo ka akong palaka. Sinong nanakit sa akin? Tama na. Ikaw bang nanakit sa akin? Manugang, gogo ka. Gusto mong pilayin kita? Tama na, Lolo. May tutol ba kayo sa desisyon ko? Wala. Lolo, handa na si Tian. Oy. Sige na. Oo. Sisikapin kong talunin si Lolo. Lahat ng lakas mo. Lolo, 1% lakas lang. Hindi masasaktan si Tian. Sige, ibuhot. Sige na, gawin mo ang best mo. 10% lang. Basta matalo ni Tian si Lolo, maliligtas ang pamilya. Lolo, ayokong gantimpala. Ibigay na lang sa nanay ko. Lolo, pwede ka lang tumayo dyan. Ngayong araw ang birthday mo, hindi angkop na mag-away. Hindi natin susubukan. Huwag muna nating subukan. Walang paninindigan ka? Subukan natin bukas. Subukan natin ng sabay. Akala ko may kakayahan ka. Anong klaseng ama, anong klaseng anak meron siya? Hindi mo naintindihan to. Tunay kang duwag. Ang pintuan para sa duwag. Ang duwag ay nasa bahay. Wengling cheap ka, pati basura ni Muchen gusto mo. Sa tingin ko malungkot ka rin na may anak sa kanya. Nagpakasal sa duwag. Karapat-dapat ka. Hindi ko hahayaang gawin ni Tian. Takot akong saktan si Lolo at guluhin ng mundo.
at maapektuhan ang pagkabata ng anak ko. Sino mang hindi kumbinsido, halina't subukan. Muchen. Tiyan, pumunta ka muna sa test site kasama si Lolo. Tintian, Mama. Okay lang. Sundin mo si tatay. Hindi nagsinungaling si tatay. Sige na. Mahal, alam kong mahirap suportahan ang pamilya. Pero mahusay din ang anak natin. Kailangan mong pagkatiwalaan ang anak natin. Muchen, alam mo ang nagawa ko para sa pamilyang ito. Halos mamatay na ako. Sabi mo magaling si Tian. Naniniwala ako. Dahil mahusay siya, bakit hindi mo siya hayaang sumubok? Asawa ko, sumusumpa ako sa Diyos. Kung gagalaw si Tian ngayon, mamatay si Lolo natin. Muchen, alam mo ba ang sinasabi mo? Si Lolo ay first-class martial artist. Ang first class sa South Korea at wala pang 100 sa kabuuan. Nagsisinungaling ka lang? Ako? Gusto mong maghiganti sa akin? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko. Noon para mawala ang chismis, para makasama ka, talagang hindi patas sa'yo. Maaari mo akong hindi mahalin. Pero mahalin mo sana ng mabuti ang anak mo. Huwag mong sirain ang pagkabata ni Tian. Kung magpapatuloy ka pa, maghihiwalay na tayo. Hindi ako yun. Naku po. Sa tuwing kailangan nating hintayin si Ongling, akala ni Ongling, siya na ang pinakamaganda. Pagdating ni G. Mr. Chu, tingnan natin kung magyabang pa siya. Ang tanging silbi ni ate ay ang magdala ng puhunan sa pamilyang Weng. Tama ka naman. Pasensya na, huli na ako. Nahuli ako? Ibigay mo sa akin yan, alaga mo. Ayoko! Tulong, may himatay na ako. Bitawan mo ako. Ibigay mo sa akin, munting pasaway. Ayoko nga. Ibigay mo na, munting pasaway. Sabi ni Mama, bastardo ang tatay mo. Ikaw rin? Hindi ang tatay ko. Ang tatay ko ay demonyo. Bawal mong siraan ang tatay ko. Isa kang bastardo. Isa kang bastardo. Baboy damo, baboy damo. Baboy damo, baboy damo. Bastardo, 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 bastardo. Bastardo, 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 bastardo. Munting bastardo. Maliit na bastardo. Paano mo sinaktan ang anak ko? Oy. Anak, ayos ka lang ba? Bastos ka, hinahanap mo ang kamatayan. Tama na. Paano mo nagalaw ang anak ko? At sinaktan mo pa ng malakas? Galit na galit ako. Bastardo kang walang ina. Ang musya o tiyan mo bata pa. Pero marunong ka ng mang-api. Sinaktan mo ang anak ko at ayaw mong magsalita ang iba. Hindi ako lumaban. Siya ang unang kumuha ng spirit beast ko. Walang kwenta. May talento ang anak ko. Natutunan na ang sining ng espiritual na komunikasyon. Bakit niya gugustuhin ang spirit beast mo? Ang anak ko nagmamneho ng kotse na milyon yuan. Ang longevity lock ang gawa rin sa pakal ng langit. Kahit ang mga bituin sa langit, pipitasin ko. Narinig ko ipinalaki si Xiaotian ni Muchen. Kaya pala siya bastos? Ako ang panganay sa pamilyang Weng. Hindi mo dapat pag-usapan ang anak ko. Kung hindi mo kayang turuan ang mga anak mo, at kahihiyan sa pamilya, kung hindi mo kayang turuan, ako na ang bahala sa pagtuturo niya. Kung pipigilan mo ako, sasapakin din kita. Muchen, pakawalan mo. Muchen, bitawan mo. Nakakakilabot na presyo na naman. Baka si Muchen? Ulol ka, lakas ng loob mong saktan ang asawa ko. Nakita niyo lahat. Hindi ko ginawa yan. Si Muchen o si Xiaotian. Posible kayang yang bobong aso? Nakita ng lahat. Ikaw na nga talunan. Mahina. Hinawakan mo pulso ni ate, tinatanggi mo pa. Ikaw nga ba talaga, Muchen? Ang tanga mo talaga. Sabi mo mahina ako. Hindi ako makapagsanay. Paano ako yon? Talaga nga, iisang katotohanan lang. Dahil si Wang Jie mismo ay hindi marunong. Tama? Oo. Kung pag-uusapan ng mahinang iyon, mas imposible pa. At ang bata ay hindi rin. Kung pag-uusapan ng spirit beast, isang bobong aso lang. Hindi pa ito tapos. Muchen, ngayon, mamamatay ka o ako? Anong lakas ng loob mo? Maliit na bagay lang yan. Simula na ng paligsahan para sa pinuno ng... Simula na ang kompetisyon ng kandidato. Sige po, Lolo. Hati sa dalawang bahagi ang kompetisyon. Pagsusulit ng pana at lakas. Lilipat ang mga binata sa pagbunot ng pana. Maputukin ang pana at tamaan ang target na kahoy na Suan Yuan.
ayon sa tumpak na pagtama at antas ng pagpasok upang matukoy ang nanalo. Hayaan ninyong ipakita ko dito? Sampung singsing tama sa 30 sentimetro. Ang target na gawa sa Xuanyuan na kahoy ay hindi matamaan ng lolo. At ginagamit sa pagsubok sa bata. Napakahirap. Ano kinakatakutan mo? May ilalim. Xiao Tian, nagsanay ka ba sa atake at depensa na inirehistro ko? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nakapunta kahit sa isang klase. Ano ang sinabi mo? Mu Chen, hindi ko ba siya inirehistro? Bakit hindi mo siya dinala sa klase? Inirehistro mo siya sa mahigit 10 klase. Paano niya kaya masasabayan? Dahil hindi alam ni Xiao Tian, huwag na nating pag-aralan. Sa tingin ko, hindi na kailangan ni Xiao Tian umasa sa kompetisyon para patunayan ang lakas. Kaya hindi na kailangang sumali. Huwag sumali. Alam mo ba ang sinasabi mo? Kung alam kong ayaw mo ang pamilyang ito, mas mabuti na lang akong nagpakasal. Nay nagtanong na si Papa kay Choking naturuan ako. Anong Tito Ching? 4 na beses na kampiyon ang tawag sa kanya ng lahat. 4 na ulit na kampiyon. 4 na ulit na kampiyon. Ang walang talong King Dragon sa loob ng 4 na siklo. King Dragon si King Dragon ang guro ni Tian? Mu Chen, paano ito nangyari? Anong nangyayari? Anak, muntik mo na akong mapatay. Ang Sing Dragon. Mahal, kilala ko si Ching Dragon, dadalhin kita para makilala siya. Sa tingin ko, hindi na kailangang sumali ni Tian sa paligsahan. Hindi niya kailangang gumawa ng anuman. Mu Chen, huwag mong sirain ang pagsubok ni Chan. Bakit hindi mo sabihin si King Dragon ang tatay mo? Mu Chen, nurse ka lang sa Home for the Aged. Ang galing mong magkunwari. Ano? Nagka-Alzheimer ka na ba? Ano ang ipinagmamalaki mo at kilala mo si Ching Dragon? Walang katapat ang 4 na korona sa mundo. Ang tanging makakalaban ay demonyo ng mundo. Ano, Mu Chen? Akala mo ba ikaw ang demonyo? Prinsesa ang anak mong babae. Ha. Mahal, hindi na tayo uuwi ngayon. Alam mo na ang gagawin. Nauunawaan ko po, sir. Manalo sa laro. Sir, Tingnan mo ang paborito kong anak, ang talino. Siguradong 160 ang IQ nito. Tandaan, huwag magpakita ng tunay na lakas. Sumakay ka lang sa troso. Tandaan mong pigilan mo. Sakay ka na sa kahoy. Ate, alam mo ba patakaran ng Weng family? Survival ng pinakamatatag. Kung matalo ka sa pagkakataong ito, hindi kita isasama sa akin. Niayaw kong lumuhod ka at sumuko, pero kailangan mong mangako kay Chu Tianran. Paano mo nalaman? Hindi lang kami ang nakakaalam at pumapayag si Lolo. Lolo, gusto mo ba talagang ibigay sa akin? Ang negosyo at pamilyang mandirigma. Ano ang nakakagulat diyan? Asawa, anong nangyari kay Chu Tianran? Ano ang kanyang hiling? Lumabas ka! Pamilya lang ang pinapahalagahan mo ngayon. Palaging mahalaga sa akin ang pamilyang ito. Una, ang anak ng ikatlong anak, Weng Chang, ang susubok. Oh, ha. 8 singsing, 1 sentimetro. Pasok sa target. At magatambag ka para sa pamilyang Weng. Ha. 10 singsing, 4 na sentimetro sa kahoy. Si Wang Jie ay nagkaanak ng mahusay. Opo, ang talento niya ay nagpapatunay na ang manugang ay may angking galing din. Mukhang napagdesisyonan na ang kandidato sa pagkapinuno. Hindi ako karapat-dapat. Mayroon pa isang pamilyang na hindi pa sumusubok? Sa ganitong mahinang lahi, kahit makapisan pa sa angkan nating Weng, hindi makakabuo ng magandang lahi. Nanganak ka ng ganyan, mas mabuti pang pakasalan muli si Ji Chu na malakas para magkaroon muli ng malakas na general ang Weng family. Haha. Tian, ikaw na ang susunod. Sige na. Huwag kang mag-alala. Baby! Anak! Diyos ko, Tian! Sabi niya, hindi na raw kailangang matuto. Napakalakas ni Mu Chen. Totoo kaya ito? Halika't protektahan mo ako. Anong uri ng kahimahimalang kamay ito?
Walang makakagalaw nito para guluhin ang mundo. Anong problema, asawa? So anong nangyayari? Magandang balita. May anak na lalaki ang Panginoon. Tatay, gusto ko nang umuwi. Masamang balita. Nasigawan mo na naman ang anak ng panganay na kapatid. Tapos na. Bumitaw na ang palaso ni Tian. Ang kanating Wang ay mamumukod tangi. Sige, hindi lang ako tinamaan noon. Nakababagot. Tumigil na ako sa mundo ng pagpapayabong. Mawawasak na naman ang daigdig. Hindi pa tapos. Makinig kayong lahat. Buksan ang formasyon para protektahan ang lupa. Ang kandidatong tagapagmana, dapat ang tiyan ko ito. Muchen, nababaliw ka na. Muchen, bumalik ka. Bumalik ka agad. Hindi ko magagamit ang lakas ko sa harap nila. Mahihinto ko lang ang ating baby girl. Huwag mong istorbohin si Tian. Bumalik ka agad. Baby, hindi mo pwedeng itira ang pana na ito. Matatakot sila doon. Pero tatay, kung hindi ko mapapatunayan na magaling ako, magkakaroon ako ng bagong tatay. Sino ang magtatangkang palitan ako? Ang lakas ng tatay mo. Huwag kang mag-alala, hihiwalayan kita. Hindi. Pana, tamaan ang target. Nasaan siya? Tinamaan mo ba ang target? Magkano? Magkano? Na-miss ang target. Sumala sa target. Talagang sumala. Hahaha, alam kong hindi magiging mahusay ang bata. Ang ugali ng bata ay refleksyon ng magulang. Batay sa tibay at pagkatao ni Muchen, napakahina. Kahit may talento si Tian, hindi siya magiging mahusay na talento. Lolo. Pakiusap, bigyan pa ng pagkakataon ng anak ko. Si Muchen ang gumulo sa kanya. Hindi ito bibilangin. Ate, nakamasid ang Diyos. Inapi mo ang anak ko. Ngayon, dumating na ang iyong parusa. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad sa anak ko. Pangalawang ate, pamilya tayo. Noong bata pa tayo, abala ang mga nakatatanda. Ako ang nag-alaga sa inyo at sa kapatid mo. Talaga namang pinapalood mo ako sa anak mo. Huwag mo akong angkinin na pamilya. Sinong malapit sa'yo? Nakalugi ka lang at gusto mong umasa sa anak mo para makaahon. Akala mo'y magaling ka pa pero nauwi kang talunan at nagkaanak ng maliit na talunan. Mas mahalaga ang pamilya kaysa away. Kahit matalo ka, isa lang itong laban. Kailangan kong lumaban para sa team leader. Pero wala itong kinalaman sa pamilya ko. Bawal mong sabihin iyan tungkol sa anak ko. Hindi ka karapat-dapat maging ulo ng pamilya. Di ka bagay maging pinuno. Di ka talaga bagay. Bakit hindi ka lumuhod sa anak natin? Bastard, huwag kang lumuhod. Ibalik mo ang sagisag ng angkan ko. Lumuhod ka at ibibigay ko. O hayaan mong lumuhod asawa mo. Sige na. Inapi mo ang anak ko. Gagawin kong ang iyong lahi ay luluhod sa amin. Mag-sorry ka. Ikaw. Ama ko at ako'y nagpapakumbaba lang. Akala niyo ba madaling apihin pamilya namin? Kayo, maliit na bastardo at malaking bastardo. Bakit ang bobo niyo pareho? Anong sinabi mo? Ang pinakamasama, siya ang pinakamayabang. Wengling, ito ang magaling mong asawa. Kailangan pa ba nating patunayan? Tama na, Muchen. Totoo ang sinasabi ko. Asawa itong espada, kailangan patunayan ang likas na galing ni baby. Ang pagtama lang sa target ang magpapatunay. Talaga bang sira ang utak nito? Tama. Hindi mo matama ng target kahit malapit lang. Ibig sabihin lang mababa ang uri ng genes mo at ang anak na ipinanganak mo hindi maayos. Ha? Sino nagsabing di tatama ang palong ito? Pasaway ka. Kahit lumiko ang espada mo. Hahaha. Anong problema? Tumama lang. Mahal, imposible ba? Oh, talagang apo ka ng Weng family? Wengling, huwag mong ilalabas ang batang ito. Kahihiyan. Na magpara ay mayabang at nagsisinungaling. Ang ganitong bata, kung makisama siya sa ibang maharlika, masisira ang reputasyon ng aming pamilya. Dapat lumuhod ang buong pamilya niyo. At magpalit ng apelyido. Lumayas kayo sa Wang family. Hindi maaari.
Kahit na matalino ka o kulang sa talino, hindi mo dapat ipagmayabang. Tama na, Muchen? Gusto mo... Ha? Mahal? Tama na, Muchen. Gusto mo ba akong mabaliw? Hindi, mahal ko. Kasalanan ko lahat. Huwag magalit kay tatay. Huwag! Ayos lang si tatay, baby. Nagbibiruan lang si mommy at daddy. Huwag mong hawakan ang anak ko. Nabaliw ka na ba? Alam mo ba kung nasaan tayo? Alam mo ba ang ginagawa natin? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Hahaha, parang away aso gusto ko yan. Tingnan ko nga kung ano ang mahalaga. Wala akong ginagawa. Anong gusto mo? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Diyos ko naman. Mami, ayos lang ako. Hindi niya ako masasaktan. Ibalik mo agad si Tian. Ibalik mo siya. Mahal, pagkatapos maglaro ng bata, kusang babalik siya sa iyo. Muchen, alam mo ba ang mangyayari kay Xiao Tian? Anong mangyayari sa kanya? Ano ang resulta? Masyado kang malupit. Si Tian... Masamang tatay, huwag mo akong isa publiko. Hahaha, kayong tatlo. Talagang hindi niyo ako tinatrato bilang tao. Tao ba ako? Sinasabi ko sa inyo, tao ba ako? Sagutin niyo ako. Baliw ka ba? Sobrang ingay mo. Manahimik ka na nga. Itigil mo na ang pagpapagulo sa akin. Ngayon, ang family crest at si Tian nasa kamay nila. Kung muli mo silang uudyukan, ayaw mo bang mabuhay ako? Ang kapamilya Weng ay iyo rin. At si Tian ay anak mo rin. Huwag mainis, huwag mainis. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ibibigay ko pabalik, ibibigay ko silang lahat pabalik para sa iyo. Nakikiusap ako. Ibalik mo sa akin ang family crest at si Tian, okay? Ang isa ay ang aking pinaghirapan sa buong buhay. At ang isa pa ay ang aking puso. Paano mo naman tingnan ang ating nakaraan? Pipili ka lang ng isa, tatak o family crest. Isa lang ang pwede mong piliin. Gusto mo ba talaga maging ganito kalupit? Nawala ang negosyo dahil sa kapalpakan mo. Asawa mong kulang, anak mong talunan? Sino ang dapat sisihin? Tama. Si nanay ang pipili ng badge. Kakayanin ko. Xiao Tian, huling babala ito sa iyo. Huwag mong tularan tatay mo sa pagsisinungaling. Mahal, huwag kang pumili. Ikaw. Walang kwentang ama at anak. Matigas ka pa rin kahit malapit ng mamatay. Dahil hindi mo ito inaalala, ikaw na maliit at walang silbi. Tatadanan kita. Ngayon, huhugutin ko ang kanyang spiritual root at maging ang iyong mogol na anak. Sayang lang ang pondo sa kampanya. Wawasakin ko na ang spiritual na ugat ng anak mo. Hindi! Hoy, asawa. Dapat kayong magtiwala kay baby, huwag siyang iligtas. Lolo, huwag po. Leader, nakikiusap ako. Pakiusap, pigilan mo sila, iligtas mo si Tian ko. Nakikiusap ako. Mahal, sabi ko na okay lang. Palagi mong pinababayaan ang anak mo. Ngayon, di ka naniniwala kay Davao. Anak, bumalik ka pagtapos maglaro. Huwag mong takutin ang nanay mo. Haha, imposible. Mahal, paano mo na ilapag ang bata? Paano nangyari to? Hindi mo kaya. Isang bata di mo maalagaan? Tigil na. Tumigil ka. Aray. Impossible too. Aroy. Anong ginagawa mo? Habulin mo agad. Nawala ang espiritual ko na ugat. Wala na akong silbi. Mahal, anong nangyari sa'yo? Nawala ang espiritual ko na ugat. Si Raulo na ako. Tingnan mo, mahal. Si Raulo na ako. Ha. Mahal, wala akong kakayahang espiritual. Wala akong silbi. Ha. Mahal. Ano ang nangyayari, ate? Asawa mo ba ay isa ring walang silbi? Mahal, tingnan mo. Kailangan mong pagkatiwalaan ang ating baby. Dapat mas maraming oras kang ibigay sa iyong mga anak. Hindi mo man lang maprotektahan ang iyong anak. Nagmakaawa ako kay Lolo. Para ibalik ang bata. Hindi ka karapat-dapat maging ama. Bilang panganay na anak, di mo pa itago ang iskandalo. Dinala mo pa ito sa yugto ng kandidato ng pamilya. Paano ka naging panganay na anak?
Kung hindi mo kayang hawakan, ipasa ko ang iyong sangay sa iba. Hindi. Lolo, kaya ko ito, kaya ko. Mas mabuti kung kaya mo. Kundi, isasalang-alang ko ang suhestyon ni Master Chu. Lahat ng angkan makinig, dumako na tayo sa ikalawang round. Lahat nakikiusap akong tulungan niyo ako. Ang tradisyon ng pamilyang Sining Pandigma ay ang pagpapatuloy ng pinakamalakas. Walang silbi sa amin, mga kasapi ng angkan. Walang silbi. Ling, mas mabuti pang ibigay mo ang sagisag ng pamilya. Ibigay mo muna. Ling, ibigay mo na ang tatak ng pamilya. Ibigay mo muna. Ang nagawa ni Wenling para sa lahat, nakita ko ang lahat. Kasama si Xiaoling. Nang pakasalan mo ako, nagkompromiso ako para sa pamilya mo. Kaya lahat... Makinig kayo sa akin. Ako, dapat makita ng lahat na si Wenglin ang pinakaangkop na mamuno. Chen, kami ang may karanasan. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka namin sinisisi. Pero ito ang pasya ng patriarka. O suportahan ang buong pamilya, o wala kang karapatan. Malulutas ito sa pera. Huwag kang malungkot, mahal. Kung malulutas ito sa pera, aayusin ko ito. Nanay, huwag kang malungkot. Kaya yan ni tatay. Muchen, alam mo ang lahat. Alam mong mahirap para sa akin. Alam mo, isinakripisyo ko ang lahat dito. Pero bakit hinahayaan mo akong mabigo? Mahal. Dahil gusto mong mabigo ako, gagawin ko ang nais mo. Ano yan? Darating ang dapat darating. Mga patay na nabubuhay. Ang pananang walang silbing anak. Paano nangyari yan? Sumala kanina. Paano ito lumipad pabalik? Ate, huwag kang magbiro. Hindi ito nakalibot sa mundo? Ang lumipad pabalik? Posible kaya? Talaga kayang lumipad pabalik ang espada? No, yeah. Shoot Yanran? Shoot Yanran, bakit siya nandito? Ji-Chu, halika na. Halina. Master Chu, nasaktan ka ba? Sinabi mong mahirap kang imbitahin dito. Pasensya na. Pasensya na kung nagulat kita. Pagbati. Ji-Chu, ang babaeng si Wengling ay inihanda para sa iyo. Agad sanang nasiyahan pagdating mo. Tingnan mo ang nangyari. Talagang ipinagbili mo ako. Ang gayo ka na aking mga kapisiri. Noong kami bata pa. Aha. Ano ang ibig sabihin nito? Ang babae ko, pati ang bibig mong mabaho, ay karapat-dapat. Ang babae ko bulok ng bibig mo. Karapat-dapat ka masermon. Ang babae mo, ano naman ako? Sino ako? Ikaw, kapag kasama ko ang asawa mo ngayong gabi, huwag kalimutang hawakan ang anak mo at bantayan ang pinto. Naintindihan mo? At saka, kayong tatlong sunod-sunuran, kailangan ninyong maging tao. Naiintindihan mo ba? Shoot Yanran, sinasabi ko sa'yo, una, hindi ako sasama sa'yo. Pangalawa, ito ang test ng mga kandidato sa pamilya ko. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na kagad? Hindi ba nila sinabi sa kanya? Gusto mong hilahin si Mr. Chu palayo? Karapat-dapat ka ba? Imposibleng paalisin ka ngayon. Gusto mong paalisin si Chu? Alam mo ba, kung wala si Master Chu, ang ikalawang round, hindi ito masisimulan. Chu Shao, si Mr. Chu siya ang tumutulong sa pamilyang Weng. Isang malaking tagapagbigay, bilang Weng Lian, bilang fiancé mo, na dumalo sa inheritance test ng pamilya. Hindi ko alam yan. Muchen, Tian, talaga hindi ko alam. Wala kang hiya. So humble ka kay Chu Tianran. Hindi ka patatawa. Wala kang hiya. Napakababa mo kay Chu Tianran. Hindi ka patatawarin ni Lolo. Say. Guro Chu. Yang si Chu. Maraming salamat ang anak ko sa'yo. Walang anuman, ha. Mukhang ang mahal kong apo tanging henyo ng Chu ang karapat-dapat. Tay, hindi ba malinaw ang sinabi ko sa'yo? Tian, maaaring magbigay ng pagkakataon. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Hindi mo ba pinaniniwalaan ang sarili mong apo? Tama na. Ang kapalaran ng ating pamilya sa isang walang silbing tao.
Binibiro mo ba ako? Kaya hindi talaga sapat si Muchen? Siya'y walang ginagawa at wala siyang pera. At minsan pa'y nagsisinungaling. Ngunit siya ang aking asawa at ama ni Tian. Pagdating sa amin, naniniwala akong siya'y tapat. Walang galang ka! Walang galang ka! Bakit mabait si Muchen sa'yo? Dahil pinalaki mo siya. Hindi mo man lang ito naiintindihan. Tay, iba si Muchen kaysa sa iyo? Kahit ano pa ang gawin kong gulo, hindi niya ako iiwan. Ginagawa ito ni tatay para sa ikabubuti mo at para sa ikabubuti ng buong pamilya. Gusto ka ni Chu, iyan ang iyong biyaya. Sa tingin ko, nasanay ka sa kasama mong talunan at naging tamad. Tay, uulitin ko, maari akong hindi masaya sa aking asawa at maari ko siyang pagalitan ngunit hindi ikaw. Tama na. Ang apong lolo at lolo ko ay masama. Huwag kang mataray kay nanay. Oan? Bato ng tunay na dugo ng Berdeng Dragon. Ito ang hari ng dragon. Tingnan ang perlas, tingnan ang tao. Opo, Gino. Lolo, anong nangyari sa inyo? Naluhod ka sa harap ng bata. Paano mo ito nagawa? Nanto pa si Ginong Chu. Lumabas ka? Anak, kontento ka na ba? Kailangan mo bang inisin ang pinuno? Ito. Lolo, patawad. Hindi iyon ang ibig sabihin ni Tian. Karaniwan siyang tahimik at hindi siya nagsasalita ng walang kwenta. Huwag kang mag-alala. Lolo, huwag po kayong magalit kay nanay. Gusto lang kita. Nagtago si Muchen ng totoong perlas ng dugo. Mukhang alam niya ang buong pangyayari. Ang mga salita mo kanina ay paalala na maging mahinahon. Hihaha, Oy, ha. Niyakap ko lang siya. Huwag nang magulo. Pinuno Weng, ayon sa kasunduan, maaari kong kunin si Wengling kung matalo siya. Dahil tapos na ang pagsubok, ang pera ay sa iyo. At siya ay akin. Dahil tapos na ang pagsubok, pera mo na yan. At akin ka na. Bitawan mo ako. Hahaha, bitawan mo. Paanong naglakas loob kang sampalin ako? Sinasabi ko sa'yo na sa retreat si Papa. Ako na ang namamahala sa pamilyang Chu. Sa isang salita ko lang, maaalis ko lahat ng puhunan ng Weng. Paanong naglakas loob kang sampalin ako? Muchen, masyado ka pa ring padalos-dalos. Kahit hindi siya mabuting tao, totoo ang sinabi niya. Napakalakas ng pamilyang Chu. Ang sampal mo ilulubog ang buong pamilya sa matinding kapahamakan. Si Chu ay tagalabas lang. Walang kinalaman sa Weng. Walang kinalaman sa Weng. Gawin mo ang gusto mo. Hindi mo na kailangan gawin. Kami na ang bahala. Muchen, bakit di ka luluhod? Gusto mo bang patayin ng pamilya natin? Bakit di mo ibigay ang asawa mo kay Chu Tianran? May tao, alalayan ang tuhod niya. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Walang makakahawak sa manugang ko. Ano? Huwag malito. Tama po, Lolo. Dahil lang yan kay Muchen, naapektuhan ang pamilya Weng. Bakit mo pa siya pinoprotektahan? Tay, sinabi lang ni Ginong Chu na siya ang mamamahala sa pamilya Chu. Di natin pwedeng awayin ang pamilya Chu dahil sa walang kwenta. Hindi ako nalilito. Pero sinabi kong tumigil ka. Ito ang pinakamatalinong desisyon ko. Anong pinagsasabi mo? Siya si Batang Ginong Chu. Ako pa rin ang patriarka. Manugang, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, walang mga api sa'yo. Sige po, Lolo. Ang pagbabago mo ay medyo di komportable. Dadaan ako sa apoy, manugang. Kaya mo akong tiisin, pero di mo pwedeng apihin pamilya ko. Ha? Ong Yunten, nangako ka sa akin. Gusto mo bang bawiin ang pangako? Hindi ko kayang matalo. Hindi ito tungkol sa panalo o talo. Muchen, huwag kang mapilit. Di natin kayang labanan ang pamilya Chu. Chu Tianran, tingnan mong mabuti. Hindi lang tinamaan ng anak ko ang target. Hindi pati ang target ay nabutas pa. Ang pamilya ni Mu Xiaotian ay sumablay. Sumablay sila at ang nanalo ay ang pamilya ni Wei Zhu. Hindi na ba matagal na wala ang Qing Dynasty? Oh, anak, ang galing mo talaga. Wengling, ikaw ay nagpatalo lang. Binabati kita, pangalawang ate. Ate, dapat pasalamatan mo si Ginong Chu na hindi kami namaliit. Gusto ka pa rin niya kahit matanda at pangit ka na. Pipit na nagnanais lumipad sa mga sanga at maging phoenix. Kahit pag-ihi hindi mo magawa at tingnan mo ang sarili mo. Makakapagluwal ka ba ng phoenix? Mula pa nung bata ka, pinalaki kayong dalawa ng ate nyo.
Ngayon kinakagat mo ang kamay na nagpapakain sa iyo. Isa ka lang walang utang na loob. Tumahimik ka, ano ang alam mo? Hindi mo yan problema para magsalita ng walang kwenta dito. Anong alam ko? Sa study ng ate mo, nandoon pa rin ang mga litrato mo. Noong ang negosyo mo ay mahina, ginamit ng ate mo ang kanyang ipon bawat buwan para suportahan ang negosyo mo. Para sa asawa ko, ang alitan sa angkan ay hindi katwiran para maapektuhan ang pagmamahalan. Muchen? Walang hiya ka? Kahit papagtalunan mo pa, hindi nito mababago ang katotohanan na kailangan ng pamilyang Weng ang pamilyang Chu. Aso, sino sa tingin mo? Gago! Sinong gago ang tinatawag mo? Buisit. Kunin mo ang iyong puhunan at umalis ka na. Lolo, binigyan kita ng dignidad, di ba? Ang pakikipagtulungan ng aming angkan Chu ay hindi parang tawag-aliwan lang na pwede mong iwan ng basta. Makinig ka, ang angkan yung Weng ayaw magpatuloy ng lahi. Tama na. Ginoong Chu, pakalma po kayo. Lolo, hindi niya talaga yun sinasadya. Talagang hindi. Lolo, pakilinaw naman po kay Chu. Kung hindi, titigil talaga ang puhunan ng mga Chu. Kung umatras sila, kinabukasan natin ang nasa panganib. May panangga na tayo. Hindi na natin kailangan ang mga Chu. Lolo, ano po ba ang sinasabi niyo? Maniwala ba kayo sa pamamaraan ni Muchen para iligtas ang angkan Chu? Matanda, huwag kang mapagmataas. Paano mo hinamak ang angkan naming Chu? Wala na ang angkan Wang. Kahit makita mo pa ang ama ko, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. Papuntahin mo si Julian, subukan niya. Habang may hininga pa ako, hindi ko hahayaang kunin na iyo ang apong babae ko. Pagbibiruan na iyo ang manugang kong lalaki, huwag na iyo. Sige Weng Yuntian, may tanong ako sa iyo. Wala bang paraan para mag-usap? Nagsasabi ka ng kalokohan. Lolo. Lolo? Tingnan mo ang ginagawa ko, tama ba? Lolo, mabuti. Patayin. Ha? Wang Ling, alam kong ayaw mong iwan ang batang to. Kung gusto mong mabuhay ang batang to, sumama ka na lang sa pamilyang Chu. Hahaha. Erha, ninakaw ang anak ko, alaga mo siya. Bakit hindi ka kumilos? Amo ko. Tiyan. Wang Ling, alam kong ayaw mong pakawalan ng batang to. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka sa bahay ni Cho para samahan ako. Tiyan, huwag kang matakot. Nandito si Mommy. Shutian Ran, dinukot mo ang bata. May hiya ka pa ba? Ano na ngayon? Hinawakan ko na lahat ng mahina, bata, babae. Anong gusto mo? Halika't hulihin mo ako. Chu, ikaw na batang bastardo. Bitawan mo ang bata. Kung hindi... Anong gagawin mo? Matandang umaasa sa edad mo. Kung maglakas loob kang hawakan ako, siguraduhin kong hindi mo na makikita ang bata. Matanda ka. Sasama ako sa kanila. Hindi. Oh, tatay. Pakiusap, tigil na kayo. Gusto lang ni Chu si Lingling at hindi sasaktan ng bata. Ay nako. Muchen, magsalita ka naman. Chu, pag-isipan mong mabuti. Sana di ka umatras sa usapan. Nagsisisi ako, Weng Ling. Tingnan mo ang anak mong wala kwenta. Kung ako'y magbago ng isip, hindi na ako si Chu. Umalis ka kung kaya mo. Sige. Sige. Muchen, anak mo yan. Oh, asawa ko, huwag kang mag-alala. Susunduin natin si Xiaotian ngayong gabi. Pangako, magiging maayos din. Hoy manugang, ibig mong sabihin, lilitaw ang master? Lolo, anong hindi mo masabi? Lolo, ano na hindi mo masabi? At ikaw, Muchen, naging pabaya ka. Nakuha ang anak mo ni hindi ka makapagsalita. Hahayaan mo na lang si Shutian Ran. Tungkol dito, hindi kasalanan ni Muchen. Kahit ako hindi maipaliwanag. Lolo, anong sinasabi mo? Si Tianjian ang aking tunay na anak. Wala akong itinatago. Huwag ka nang magtanong ng marami. Siguradong ayos lang si Xiaotian. At saka tingnan mo si Muchen. Hindi siya basta-basta. Araw-araw abala ka sa pera. Siya ang ama at ina. At tiisin ang galit mo. Dapat mo ring pag-isipan. Lolo, bilang magulang, iba ang dapat asikasuhin. Teka. Lolo, ito ba ang oras mag-away? Oh, Lingling. Ang problema ngayon ay hindi ka naniniwala sa sinasabi ko. Ngayon, sumama ka kay Lolo sa pag-aayos ng mana. Sabay nating sunduin si Xiaotian. Muchen, mag-asawa tayo. Sabi mo di ako naniniwala. Nasabi mo ba, mabuti ba ang naglilihiman? Siya ang presidente ng Estados Unidos.
Baliw. Hindi ka maniniwala kahit sabihin ko. Naku, mahirap ang babae. Kailangan mong magtanong, pero di ka nakikinig. Sige na, apo kong babae. Sabay tayong pumunta sa pag-aayos ng mana. Lolo, hindi patas ang desisyon mo. Lolo, hindi pa tapos ang kompetisyon. Bakit ikaw ang magdedesisyon para sa anak ni Muchen? Pangahas mong hinampas ako. Hindi kita sinaktan kanina dahil sa bata. Ngayon, wala kang karapatang magsalita. Anong problema sa paghampas ni Weng Qiang sa'yo? Hindi mo ba narinig ang leader kanina? Si Xiao Tian ang magiging tagapagmana ng pamilya. Ako dapat ang humampas, hindi si Weng Qiang. Nakakalungkot. Matandang ito, huwag mong isipin na dahil matanda ka sa akin, ay pwede kang maging mapang-abusado. Ang dahilan kung bakit kinuha ni Chu si Mu Xiaotian ay para makipagtalik sa anak mong babae. Walang kinalaman sa angkan ng batang to. Walang koneksyon ito. Bakit ikaw ang dapat na pinuno ng pamilya? Ninakaw ang anak kong babae. Nasa panganib ang buhay niya. Ngayon minumura mo pa ang anak ko. May puso ka ba? Bakit ka umiiyak? Kung makikipagtalik ka kay Chu, maiingatan ng bata. Anong problema doon? Humiga ka lang, tapos agad yon. Makakatulong ka pa sa pamilya. Hindi ito tahanan. Kasalanan kong lahat ang pagiging makulit ko. Lolo, huwag ka nang magatubili. Ituloy mo na. Dapat tumulong ang panganay sa pamilya. Huwag maging basura sa kanila. Gago! Lolo, baliw ka na. Sinabi mong ipadala ang panganay na babae sa pamilyang Chu. Napagkasunduan din natin. Anong ginagawa mo ngayon? Para kay Muchen, para kay Xiao Tian, at para sa buong pamilya. Lolo, nagbibiro ka ba? Lolo, hindi mo malilimutan na ako lang ang lalaki sa pamilyang Weng. Ako ang magpapatuloy ang talunan at ang hamak nilang anak. Xiang, pagbibigyan kita. Gusto mo ba? Babalik-baliktarin ko ang apelido mo. Pinakamalakas ang mabubuhay, kompetisyon sa pamilya. Ito ba talaga ang gusto mo? Pag-isipan mo at sabihin. Ikaw, tagalabas, nagpapanggap. Hindi pa nagiging tagapagmana ang anak mo. Kung magiging tagapagmana ka talaga, mabubuwang ka na. Mas lalo kang magyabang. Lolo, naintindihan ko ang mali ko. Ngayon kailangan ninyong tatlo magpahayag kay Muchen at mamuhay ng payapa sa hinaharap. Ako ay aatras at tutulong ako ng maayos. Kung gusto nyo pa ring lumaban, babalik-baliktarin ko ang inyong apelyido. At hindi na tayo magiging pamilya. Sige po, Itay. May pahayag din ako. Hindi ako makikipag-agawan sa mana. Hindi ako makikipag-agawan. Hindi ako lalaban. Hindi rin ako makikipag-agawan. Pinag-isipan mo na ba? Hindi ako yuyuko sa tagalabas na ito. Hihintayin mo lang. Kukunin ni Chu ang asawa mo? Haha. Umalis ang asawa mo sa iba. At nagkukunwari ka pa rin. Nasaan si Ling? Hinahanap niya siguro si Xiao Tian. O kailangan mong magmadali. O magiging ama ka ulit. Hahaha. Xiao Bai. Diyos ko. Si Raulo ka. Hindi tayo magkasundo. Huwag mong hawakan ang apo ko. Purong dragon. Akala ko'y hindi magagapi si Xiao Tian. Hindi ko inaasahan may masters pa sa pamilyang Weng. Buti na lang, mabilis kong nakita ang mali ko. Ate, ikaw. Ano ka ba? Mayabang ka. Dapat mong suriin ang sarili mo. Bayaw, hintayin mo ako. Gusto ko ring iligtas ang kapatid ko at si Xiao Tian. Manugang. Mamaya, yung anak ng pating na Chu, kung api-apihin niya si Weng Ling, uunahin ko munang wasakin ang pamilyang Chu. Nasaan ang salot na si Chu Tianran? Bakit ikaw pa ang gagawa? Ako na ang bahala. Ha ha ha. Bakit ka nagpakita? Bayaw, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi. Gusto ko ring iligtas ang kapatid ko at si Xiao Tian. Oh, tara na. Ha? Umatras. Bigyang pansin. Umatras. Pakiusap na mag-ingat. Ha? Nakalimutan kong sampalin ka kanina. Direktor, lahat sila nanakit sa akin. Hindi ako kukunan, bigyan ng mas malaking bayad. Bakit hindi ba dumarating si Weng Ling para iligtas tayo? Dapat ay dumating na siya ngayon. Lintik! Nakuha mo ba ang maling bata? Kuya Zhu,
Sumpa ko, talagang hindi ako nagkamali. Ito ba ang sariling anak ni Fengling? Oy, bata. Tawagin mo ang nanay mo. Huwag mo akong pahirapan. Nakakita ka na ba ng kamao kasing laki ng... Mao. Anong ginagawa mo? Nasugatan ka ba sa lakas panloob ko? Kapatid na Ju, hindi tama ang babaeng ito. Siya, bihasa siya sa martial arts. Siya. Umalis ka. Tarantado. Maliit na tarantadong anak ni Muchen. Hindi ako makakaawa sa iyo. Oh, oy. Sino ang sumuntok sa akin? Hindi. Hindi ako. Hindi ako. Ako. Lagi akong walang pakialam sa buhay at kamatayan. Lagi akong sumusuway kay Papa. Ang buhay ko ay di kontrolado ng tadhana. Gusto kong maging diwata. Ano ka ba talaga? Narito ako para isa makapalayo. Sobrang lumalampas ka. Huwag kang lumabis. Ako ang anak ng pamilya Cho, isang marangal at pamilyang martial arts. Ngunit ikaw, isang bata, itinuro sa ilong ko para apihin. Wala na akong kahihiyan. Ikaw, lumabas ka't lumaban ng patas. Bata ka, huwag mo akong sisihin. Ito ang anak ng Diyos Aso, upang protektahan ang pamilya Chu. Hoy, tawagin mo muna ang nanay mo at sabihan mong samahan ako. Mayroon din ako. Huwag kang nagyayabang. Bakit ka kamukha ng tatay mo? Bata ka pa pero ang yabang mo. Ako sa wakas nakatakas sa mag-ama. Hoy, ano to? Tingnan mo, ang cute ko. Muling pagsilang, ako'y Panginoon. Ano, kumuha ka lang ng stupidong aso? Gusto mo akong takutin? Aso, bahala ka na. Siya ang umapi sa pamilya Chu. Ang kuliglig sa kapatagan ay inapi ng mga aso. Wala akong mapaglabasan ng galit. Hoy, aso. Huwag kang tumakbo. Hoy, aso, huwag mo ko ewan. Tulungan mo ako. Kumusta ito? Komportable ka ba? Ang kapitan ng barangay? Nasiyahan ka ba? Ayos lang ba na, tol? Sige. Chu Tianran, buksan mo ang pinto. Nandito na ako, pakawala ng anak ko. Buksan mo ang pinto. Oh, sino yun? Ay naku, ikaw pala. Tuloy po kayo. Pupunta ako kay Chu Tianran. Oy, bilis. Eto. Chu Tianran, ano ang nangyayari? Anong ginawa mo sa anak ko? Pinagtripan mo ba siya? Ako ang nambubuli. Tingnan mo ang trato sa kanya. Mas masarap pa ang kinakain niya kaysa sa akin nung bata ako. Xiao Tian. Nanay! Oy! Ninay! Oy! Xiao Tian, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tingnan nga ni nanay. Tingnan mo ang aso ko. Pinagtripan ng anak mo. Nasira ito. Chu Tianran, puntahan kita ngayon para sabihin ng isang bagay. Ako si Wengling, hindi kailanman magpapakumbaba sa angkanyor. Huwag ka. Tama na. Kung mangungulit ka pa, magiging bastos ako. Oy. Paano ka magiging bastos? Tatay, tapos na ang iyong retiro. Anong ginagawa mo? Ang ulo ng pamilyang Chu, si Chu Liang. Kung hindi ako lumabas sa retiro, ang mukha ng pamilyang Chu ay mawawala. Tatay, hindi ko kasalanan. Tingnan mo, ang asong bantay na iniwan mo. Ikaw si Wengling.
Ako ang panganay na anak ng pamilyang Weng. Pasensya na, kasal na ako at may anak. Salamat sa iyong pagtingin. Huwag mo akong ipahiya. Pinapunta ako ni nanay. Mag-isa kaya kung talunin ng masamang umapi sa'yo. Shh! Tumahimik ka. Masyadong bibo ang batang ito. Wengling, makikisama ako sa iyo matulog. Parating na si tatay. Ikaw huwag kang... Gayon pa man, Master Chu, pag-isipan mo, kung saktan mo ang pamilya ko, hindi kita pakakawalan. ang pamilyang Weng lalaban sa amin ng Weng dahil sa iyo. Kahit pa maglakas loob siya. Si Weng Yuntian ay luma at walang silbi. Isa lang siyang first-class martial artist. Hindi ako takot sa kanya. O kaya umasa ka ba sa asawa mong muggle? Para protektahan ka? Ano pa? Ha? Mrs. Tian. Hubby. Hahaha. Chu, hindi madaling paglaruan ang pamilyang Weng. Hindi. Masyadong mabilis ang kotse. Grabe ka, talagang kakaiba ka. Ate, nandito kami para iligtas sila. Okay ka lang? Nahihilo sa biyahe. Maging seryoso ka, hindi ito ang oras. Tama na. Ano sa tingin mo ang pamilyang Chuko? Sasabihin ko sa iyo. Ang aking anak nung hiniling niya ang babaeng ito. Dapat mo na siyang ibigay at ipadala dito. Ito ang pamilyang Chu. Ako si Chu Liang, ang estado ng isang super martial. Alam ko, pero bilang leader ng grupo, ako muna ang dapat humarap dito. Mu Chen, ang pamamalakad ni Lolo sa nakaraang mga taon. At pagnanais ng mabilis na tagumpay ay nagpapatigas pa rin ng kanyang ulo. Ikinalulungkot kong nagkamali sa'yo. Ang hangarin ko sana ay gawing maunlad ang pamilya. Naiintindihan kita. Master Chu, kilala ko ang iyong kalagayan at iginagalang ko ang iyong kapangyarihan. Ang usapin kay Young Master Chu ay labis kong pinagkakatiwalaan. Humihingi ako ng tawad. Pawawalan ko ang kontrata kahit ano pa. Tungkol sa bayad at healing, sabihin mo lang, pero hindi maibibigay ng aming angkan. Ibig mong sabihin sinira mo ang dangal ng pamilya Chu. Gusto mo ng pera? Kaya mo bang bayaran? Ang sangay na pinamumunuan ko, Weng Jia, ay gagawin ng lahat para sa bayad. Habang papunta rito, bigla kong naisip kung ngayon kami ng anak ko ay nasa panganib, sasaklolo kaya ang pamilya ko. Sa sandaling ito, naintindihan ko. Oh, dating mangmang ako? Kapag wala ako, ano ang nangyari? Ako at Xiao Tian ay parehong Amerikano. Huwag kang magbiro. Bakit ka nagtatanong? Sabi ko hindi ka maniniwala. Sa wakas, anak, salamat kay Mu Chen na naligtas ang pamilya. Maaring kumita muli ng pera, pero ikaw lang ang anak namin. Nalabag ang karapatan ko. Hindi na mauulit. Tapos na ako. Kainis. Tinataos ka na ni Itay. Tapos ka na bang umiyak? Tapos na ako. Tapos ka na bang umiyak? Linawin ko muna. Weng una mong ininsulto ang anak ko tapos magsasagawa ka ng kondisyon sa akin kung magtakda ako ng presyo. Kapag nagsalita ka pang muli, papatayin ko ang buong angkan mo. Basta hindi mo na kailangan ng angkan naming Weng. Hindi ako iimik. Una, sinaktan mo ang anak ko. Mawawala ang isang taong kita ng angkan ninyo. Pangalawa, nasaktan mo ang alaga ko. 5 taong kita ang mawawala. Sinira mo ang reputasyon ng pamilya ko. 10 taong kita ang kukunin ko. Parang nagnanakaw ka na lang. 16 na taong gutom at uhaw ang angkan naming Weng para lang magtrabaho ng libre? Huwag kang mag-alala, ling 16 taong kita lang ito. Makakahanap ng paraan si Lolo. Dagdagan pa ng buhay ng batang ito. Ano? Ako ang pinag-iinitan. Di mo ba sinabing pera lang ang gusto mo? Bakit buhay ng asawa ko ang habol mo? Panaginip lang yan. Walang dapat mamatay sa angkan naming Meng. Ginoong Chu, sigurado kayong siya ito. Kung hindi... Ayos lang. Ayos lang yan, ayos lang. Lolo, tatay, kailangan niyo pong mag-isip ng paraan. Pagdating sa pera talagang medyo nag-aalala ko. Pero pagdating kay Mu Chen, hey, mas kampante na ako.
Anong ibig mong sabihin? Bakit parang nararamdaman ko parang may alam kayong lahat? Pero hindi ko alam. Hindi. Nanay Hugh, huwag kang mag-alala. Mas magaling si tatay kaysa sa akin. Sobrang galing. May posibilidad ba na gaano kalakas si Xiao Tian? Kahit ako hindi ko alam yan. Sige ka. Gusto mo lang sabihin muna ang masama, di ba? Di ba? Ha? Ikaw na walang silbing manugang. Ang manugang mo na nagpakasalay, okay lang. Kahit aso mo may opinyon. Ikaw? Oy. Hayaan mong linawin ko. Sige, kung may gusto ka, maibibigay ko sa'yo. Kahit buhay ko pa, kaya kong sabihin na hindi mo makukuha. Kung magtatangka kang kunin. Kung hahawakan mo yan, babasagin kita. Kaya, ibig mong sabihin, ipakita nyo lang tapos ayos na? Bakit ang yayabang nyo? Minumura ba niya ako? Tatay, yung anak ni Muchen ang nanapak sa akin ng ganito. Mayabang pa rin siya. Tulungan mo ako. Nagsumbong ka ba? Nanakit ba ako sa'yo? Hindi. Sino nagsabi? Sabihin mo sino nagsabi niyan. Kayong dalawa ng husky ang may gawa. Hindi kita inapit. Pareho lang yan. Tatay, ikaw ang bahala sa akin. Sige, tignan mo yung itsura mong walang kwenta. Ang tatay mo ngayon ay napakagaling na mandirigma. Kung may mahiwagang sandata ako, di lang di masusupil kahit ang Diyos o demonyo pa, kakayanin kong hamunin. May tapang ako. Basura. Akala mo kaya mo pa yan? Ako namang si Juliang ay takot. Umuwi ka na. Huwag kang makinig sa kayabangan niya. Asawa lang yan na nandaraya sa matatanda at naghihintay na mamatay. Hindi mo pa nga mailabas ang utot. Labas. Pakiusap, papuntahin mo na ang tatay mo para Kung hindi taos-pusong inamin ni Weng at iginiit na bayaran ka para sa kanyang konsensya, hindi kita titingnan. Wala kang silbi. Tuwag ka? Kung may kakayahan ka talaga, hindi ka sana iniwan ng asawa mo. Anong sinabi mo? Tulong! Isa lang itong ilusyon. Nagsasalita ang aso. Paano makakapagsalita ang aso? Naghahanap lang ako ng lugar para ipakita lakas ko. Ha? Talaga, Pinuno Chu? Maglaro tayo. General Qinglong. Reyna Yui. Ginoong Muchen, ipaubaya mo na sa amin. Bakit ka pa nagpapasikat ngayon? Ginoo, huwag po kayong magalit. Hindi namin ito kakayanin. Sige, ha. Xiao Tian, pakumbinsihin mo ang tatay mo. Huwag mo nang pasamayin ang loob ng tatay mo. Tatay, Yung card na ito ay makatatab access ng lahat ng cultivator. Lahat ng kayamanan ay kay Panginoong Muchen. Chuliang, may lakas ka bang kunin ito? Makakatawag ito ng lahat ng demonyong cultivator. At ang yaman ay pagmamayari ni Muchen. Subukan mong agawin kung kaya mo. Imposible. Muchen, paano siya naging pinagpipitagan ng figura ng mga demonyo tao? Tay, ano siyang dapat nating gawin? Walang kamatayan, hindi ka makikialam sa pamamahala ng iba, hindi ba? Hindi ako sasali. Ang pagtatalo ng inyong pamilya ay muntik nang pumatay sa lahat. Ginoo, tayo ni Chuliang ang gumawa sa Angkanchu na pinakamakapangyarihan. Niranggo ko ang martial arts sa tuktok ng 5 emperador para pasukin ang pinto ng immortalidad. Ngayon, nasa rurok na ako ng martial arts. Hindi ka dumating para batiin ako. Tanggapin ako sa immortal na sekta. Sa halipay, pinagtatanggol mo ang basurang ngayon. Haha. Mayabang. Kung titingin ka pa kay Muchen, pipugain kita. Ikaw ang anak ng emperador ng impyerno. Ikaw ang marangal na figura ng henerasyong ito. Ginulo mo ang kasaysayan ng halos 1 siglo. Tumutulong ka pa sa kontrabida. Dating hinangaan ko ang pagiging makapangyarihan mo. Nais kong maging alagad mo. Nasa tugatog na ako ng martial arts. Bakit hindi ako mas magaling sa kanya? Bakit siyang Kulang sa katuwiran, ayaw pumasok sa sektang immortal. Pero gusto mong sumali sa demonyong paglinang ko. Ngunit sakim ka sa buhay at takot sa kamatayan. Wala kang kamalayan sa pagkamatay para sa iba, ni ang kamalayan ng kamatayan at muling pagsilang. Isa kang kontrabida na nananakot lang ng mahina. Para saan kita kailangan? Nag-alok na ako ng pera at buhay. Sabi ko hindi mo sila pwedeng kunin. Hindi mo ito makukuha. Bibigyan kita ng isang salita. Mag-ingat ka. Ngayon paglinang inuay ko hindi ganun kasimple. Mula nang simulan mong magsalita, nang hiningi mo ang asawa ko para sa anak mo, itinakda kang lampasan ako. Itay, aminin na natin ang mali. Natalo tayo. Nakagulo tayo ng hindi dapat. Hanggat mayroon tayong luntiang bundok,
Walang kakulangan sa panggatong itay. Panginoong Azure Dragon, patawad. Ako'y nagkamali. Bakit ka humihingi ng paumanhin sa amin? Tito mo. Ako'y nagkamali. Hindi ko dapat ninakawan ka. Hindi ko dapat nagustuhan asawa mo. Hindi ko alam na ganito kakalakas. Ako'y nagkamali. Tito mo, ako'y nagkamali. Chu Tianran, alam ko nang mabuti. Sa hinaharap, gusto ko ng ordinaryong buhay. Tiyak na makakakilala ako ng marami tao mula sa marangal na pamilya. Umasa ka sa iyong lakas at sanay ka sa pananakot ng iba. Wala na akong sasabihin sa iyo. Hindi ako nagmamalasakit sa iyong pagmamakaawa. Isang salita lang ang ibibigay ko. Sige. Ngayon, mas marami kayo. Inamin kong talo ako. Sana'y magtuon ka sa paglilinang. Panginoong Muchen, hindi tapat ang taong ito. Talaga bang bibitawan mo siya? Malinaw na hindi niya ito tanggap. Panginoong Muchen, puksain ang kasamaan. Ako na ang papatay sa kanya. Panginoong Muchen. Nagkamali ako sa pagpatay. Panginoong Muchen, nagkamali ako, patawarin mo ako. Paumanhin, nagkamali ako, huwag mo akong saktan. Huwag mo akong parusahan. Xiao Tian, ang taong ay maaring hindi magbago. Kaya bawat desisyon ay sugal. Tatay ay hindi sigurado na bawat masama na pinakawalan niya ay magsisisi. Kaya, Reyna Yuyi, ipapadala ang pamilyang Chu sa korte at hayaang ang batas ang magpasya. Opo. Opo, Panginoon. Oo. Akala ko gusto mo talagang maging... Oo naman, gusto kong maging ordinaryong tao na sumusunod sa batas. Ha? Naalala mo ba, Xiao Tian? Naalala ko. Oo. Ate, ayos ka lang ba? Oo naman. Bakit hindi ikaw ang maging team leader? Naku, bayaw, wag mo akong pagtawanan. Haha. Ang ate natin ang bahala sa atin bilang team leader. Pareho lang. Tara na. Ate, umuwi na tayo. Ipagdiwang natin ang bagong pamilya. Sige. Tay, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Cheers! Cheers! Sige pa. Uminom hanggang kaya mo. At kung ayaw uminom, uminom na lang ng iba. Sige. Sige, mauna na kami. Bye-bye. Ingat. Bye-bye, ingat. Mrs., kumain ka muna. Huwag kang manggulo. Ha? Matutulog na ako, paalam. Sige. Responsable na ako na ngayon. Asawa ko. Mrs., tulog na ang bata. Asawa ko. May nangyari. Huwag kang mag-alala. Kalma lang. Nakatanggap lang ako ng tawag mula sa mga grupo. Nakatakas ang pamilyang Chu at dinukot nila ang team leader si Wengji at ang tatay ni Wengji. Ano ang dapat nating gawin? Tara na. Damn ito. Naisip ko sa pamamagitan ng kautawing at humingi ng paumanhin, maaari naming makawala ito. Damn ito. Hindi siya naglalaro sa pamamagitan ng mga patakaran at nakakuha kami sa lahat. Muchen, kahit ano ang ibig sabihin, dapat kita patayin. Pumunta. Tatay Ki, ikaw. Ikaw? Hindi ka ba masyadong arrogant kahapon? Chu Tianran, ikaw ay isang hindi mabuting bagay. Ang mga aking bayaw at nice pa rin na ipaalam sa iyo. Damn, nakalock ka sa amin. Anong paraan palabas doon? Hinga man kang pera, may kapangyarihan. So ang aming status ay nawala. Hindi mo ba narinig ang iyong malupit na kapatid na lalaki-in-law na sinabi nito? Lahat ng pagsusugal ngunit nawala lamang siya at underestimated ang aming determinasyon. Lalabanan kita? Lalaban ako sa iyo? Tatay, iligtas mo ako. Tatay, iligtas mo ako. Ha. Pagsisihan mo yan. Galit ka ba kay Muchen? Kung napatay niya ako kahapon, hindi ka magdurusa ng ganito ngayon. Halika't sabihin mo sa akin, si Muchen ay inutil na bastardo. Kung ganyan, baka pakawalan kita. Si Muchen ang nagpadala sa iyo sa paglilitis, tama ang ginawa niya.
Nararapat kang itakwil ng lahat. Xiaojis. Naghahanap ka ng kamatayan? Xiaoji Tianrang, ikaw na bastardo. Kung kaya mo, harapin mo ako. Pupuntahan kita, hinayupa. Tito. Kung Shuen, ikaw na bastardo. Paano ka nagmakaawa sa akin? Hindi pumayag anak mo na sumama sa akin. Hindi mo ito mahihit-hit ng maayos. Bakit hindi mo siya ipinadala sa akin? Tito, nagkamali ako. Pasensya na sa anak ko. Tito, ipaubaya mo na sa akin lahat, okay? Wala silang kinalaman dito. Patayin ka. Sa huli, kasalanan ninyong dalawa to. Dahil alam ninyong nais ng pamilya Chu, talaga lang, ibigay mo na lang at hinayaan nyo kaming ipaglaban ito. Ginong Chu, huwag nyo sanang saktan si Ama at si Xiaojie. Nagmamakaawa ako. Tumahimik ka? Magpakatapang ka naman, di ba? Tatay, ha? Ha ha ha, may tapang ka pa pala. Weng, bigyan mo siya ng leksyon. Sige. Ha? Bata nga mo, Si Xiaojie. Ang sabi ay isang inutil at basura. O sasaksakin ko siya. Hindi mo sinasabi, di ba? Kung ganon, bibigtiin ko siya. Lakas ng loob mo. Anong hinihintay mo pa? Pigilan niyo siya. Mga siga ng pamilya Chu, sobra talagang nagpapalaki ng kakayahan. Kayo dalawang bastardo. Buhay pa kayo matapos mahuli. Hindi kayo nasa tamang landas. Alam kong kung ipapasok mo ulit ako o mahuhuli sa inyo, wala nang patutunguhan ng lahat. Mabuti pang may isasama akong iba. Bago mo gawin yan, Chu Tianran, kaya kitang patayin ng 10 beses. Diyos na King Dragon, alam kong kaya mo akong patayin. Isa akong mandirigmang dakila. Ngunit sigurado ako, hindi mo maililigtas kahit sino. Huwag kang masyadong hambog. Sa akin. Hindi ko alam. Alam ko lang kamag-anak siya ni Muchen. Wala akong pakialam. Hinahamon kita sa bilisan. Tingnan natin sino ang mas mabilis. O ako ang uuna sa pagpatay. Ano ka ba? Kung hindi ka kikilos, lumayas ka na dito. Kahit umatras kami, makatatakas ka ba kay Muchen? Saan ka magtatago? Ang pagtatago sa ganitong kasuklam-suklam na paraan hindi magiging epektibo kay Muchen. Huwag mong isipin na sa pamamagitan ng hostage, malulutas si Muchen. Pinaghirapan kong alisin ang mga tangang ito para lang sa kanya. Tamang-tama, naghihintay si Panginoong Muchen sa'yo. Sa tingin mo, hindi ako maglalak. Narinig ko hinahanap mo ako. Muchen, sinira mo ang lahat para sa akin. Siyempre hahanapin kita. Hindi mo sinabi na wala akong makukuha sa iyo. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo ngayon kung kaya kong kunin ng iyong lakas, pera, at buhay mo. Lolo. Hoy, hindi ka nagpa-practice. Bakit ka nandito? Dala mo pa ang iyong anak. Bayaw, dalhin mo ang kapatid at anak mo lumayo. Mapanganib. Muchen, paano mo sila dinala rito? Hindi mo alam ang ugali ni Xiaoling? Hindi mo pa alam? Diyos ko, hindi ko talaga sila gustong dalhin dito. Oh, sinabi ko kay Muchen bibilang ako hanggang 3. Dadalhin niya ako dito. Kinidnap ka, naiwan akong mag-isa sa bahay. Makakaupo ba ako ng tahimik? Ang tatay ni lolo ko. Sige na, pakawalan mo na sila. Wala nang saysay, pigilan pa sila. Hindi ako nagbibiro. Chuliang ang literal na kahulugan ay walang saysay. Huwag mo akong lilinlangin. Nasa kamay ko na siya. 100 paraan para patayin siya. Maging tapat ka na ngayon at pakinggan mo ang hiling ko. Muchen, alam kong may connection ka pero sigurado ka ba talaga? Tinanong ko si Lolo. Kasama na ang hari ng mga dragon? Ay hindi ka pa nakita. Hindi nila ako nasubaybayan magpakita ng kakayahan. Oh, mahal ko, huwag kang mabahala. Hindi nila ako nakita magpakita ng kakayahan. Dahil kung magpapanggap pa ako, magiging kahiya-hiya. Kaya sigurado ako sa ligtas. Makinig ka muna sa akin. Una, hihingi ako ng sertipiko ng kalinisan mula kay King Dragon at Reyna at ibalik ang dating posisyon ko. Ha? Gising ka na ba? Putang ina, tumigil ka? Oy! Hayaan mo siyang magsalita. Pangalawa, putulin ang kanyang mga kamay at paa. Gagawin kitang ganap na walang Bibigyan lang kita ng 3 bilang. O tutulungan ka ng anak ko sa pagbilang. Yung 3, 2, 1. Ang mga masama ba'y ayaw na sa karahasan? Ha? Kailan ka?
Muchen, ikaw o ako? Karapat dapat ka ba? Tay, ayos ka lang ba? Mochen, mukhang hindi pa rin ako nasasanay. Kailangan ko pa ring isipin na mas malakas ka. Kailangan. Nay, hindi mo babaguhin si tatay, di ba? Kahit gaano ka pa kalakas, kaya ka pa rin talunin ng nanay mo. Mahal, hindi naman kita pinagsinungalingan, di ba? Talagang wala akong pagkakataong lumaban. Tay, tingnan mo. Tay, anong ginagawa mo? Bitawan mo si tatay. Pakibitawan ng tatay ko. Tarantado. Nanay, lolo? Anong problema? Kahit ano pa, mag-ingat kayo. Tatay, anong ginagawa mo? Pakibitawan ng tatay ko. Chuliang, baliw ka na? Ito ang anak mo. Gusto mo ba, Chuliang? Ititibe ang alas mo. Itigil mo na yan. O hindi kita papayagang makaalis. Ako si Chupi. Ako ang pinakamalakas. Asol na dragon. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bigyan mo ako ng sertipiko ng kawalan ng sala. Wasakin si Muchen. Kung hindi, tinitiyak kong walang makaalis sa inyo. Hindi kita papayagang makaalis. Huwag kang gagalaw, Chuchinglong. Tiayu, huli na. Tatay, ayokong makita ito. Siya o Tian, hanapin mo ang nanay mo. Ang natitirang pondo, hayaan mo ako. Masasamang tao. Hayaan mo ako. Umalis ka na agad. Umalis na? Mga hamak pa rin mga tao. Hindi ko na kaya. Pakilala ko sa inyo ang mananakmal na Baki. Hayaan ninyong ipakilala ko ang Devouring Toad. Hindi ito ang tamang panahon para magbiro. Hindi mo kailangang gawin yan. Dahil si Chu Tiantan ay nakatakda ng mamatay. Anak, ama. Mamuno tayo sa mundo ng magkasama, di ba? Hindi, ama. Hindi. Ama. Aha, tama ka. Gusto ko lang nasambahin ako ng mga tao. Hanggat mapatay ko kayong lahat, ako na ang magiging mundo. Ako si Kled. Papatayin ko kayo, papagkantaan ko kayo. Pwede mo bang kitilin ang sarili mo? Panginoong Muchen, hindi na kailangan pang magsalita sa halimaw na ito. Tiyak na papatayin ko siya. Ano ang nangyayari? Nagkakaisa na ang mga demonyo at matuwid. Halika na, sabay na tayo. Oy. Huli na. Yaya. Anak, malakas ka talaga. Maganda ang espada. Ngayon, ikaw naman. Ikaw ang gagawa nito. Mas mabuti pang makinig ka. Hindi ka niya niloloko. Huwag kang satsat. Imposible. Isa akong super warrior. Paano mo ako malalampasan sa atlakas kaysa sa akin? Kung hindi dahil sa bata, ikaw ang malinaw na pagpipilian. Ang tanong ko ay paano mo ako nalampasan? Siyempre. Wala. Malinaw na malinaw. Buisit, gago, ibigay mo lahat ng kapangyarihan mo. Ibigay mo lahat ng lakas mo. Putang ina mo! Gaano nakalakas ang kapangyarihan ko. Akin ang kalderong ito. Erha, see? Ayaw mong madumihan. Ayaw kong madumihan ang bibig ko. Sige. Bababa ang dumi dito. Mahal. Alright. Tapos na. Mahal, masaya ba ang pamangkin mo? Masaya, asawa ko. Bigyan natin si Tian-chan ng kapatid. Abala ako nitong mga nakaraan. Bilisan mo, mahal. Sa ibang araw. Oh, may kapatid na ako.